Malapit na po nating maabutan ang latest chapter. Heto na po ang mga isisigaw natin ngayon na si Lodi J. Zamazumo Jr., Lodi Cagayat, Lodi Makhil Sherivies, Lodi Iris An Abduraup, Lodi Joselito Badong, Lodi Boy Palaboy, Lodi Gaisel Diaz, Lodi Jelito Zayson, Lodi Celot Vincent Neal, Lodi JCM Pete, Lodi Paps TV, Lodi Raymart Rodriguez, Lodi Jesus Del Monte, Lodi Norberto Jr. Mangmang, Lodi Mark Angelo Laros, Lodi Marco Valerio, Lodi Jason Del Lava. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito baka naman. Ika-139 na kabanata sa pagpapatuloy. Sa timog ng bundok Tianzhong sa Henan. Ang Wudang sect sa kanluran at ang Nambuong sa silangan. Lahat ay kumpiyansa na magiging teritoryo iyon ng Orthodox. Pero itinayo roon ang unorthodox sect Heaven sa lugar na itinuturing na puso ng Orthodox Murim. Pagkatapos sinabi ng lalaki sa ating bida noong kabataan pa niya na Heaven Master, hindi ko maintindihan kung bakit kailangang sa bundok Tianzhong pa. Marami namang ibang lugar. May tinatagong lihim ba ang lugar na ito? Ibinuka ng ating bida ang kanyang kamay na sinabi pa niya na lihim. Wala. Maganda lang talaga ang lugar na ito. Matagal ko nang pangarap na magtayo ng tahanan dito mula pa noong bata ako. Lumingon siya habang sinabi na bukod pa roon, tinatawag itong Tianzhong, na ang ibig sabihin din ay sentro ng kalangitan. Hindi ba't ang astig nun? Dagdag pa niya na sa tingin ko, napakaangkop ng pangalang iyon para sa akin, na si Heokrion Mugang. Pagkatapos itinutok ng lahat ang kanilang mga daliri, sinasabing hindi sila magtatagal doon. Gayunpaman, sa kabila ng pagharap sa mga laban ng buhay at kamatayan, nagtagal sila ng mahabang 40 taon. Ang taong naging dahilan kung bakit lahat ito naging posible ay ang langit ng unorthodox Murim, ang Evil Emperor, Heokrion Mugang. Balik sa kasalukuyan sa unorthodox sect Heaven. Tumatawa ang isang tao na makikita ang isang kahong ginto. At itinaas nito habang sinasabi na labis akong natutuwa na makilala ang misteryosong dakilang mangangalakal. Dagdag pa nito na bueno, ayos lang ba na kunin ko lahat ito? Ito pala ay si second generation unorthodox sect Heaven na si Yu Wolcheong. Tumawa naman ang isang ito na si Shanxi Merchant Union leader na si Song Yaofang. Sinasabi na ito ang paraan ko para ipakita ang paghanga ko sa iyo. Pakiusap, tanggapin mo ito. Dahil sa iyo, madali kaming nakapag-ayos sa Henan. Sinabi naman sa kanya ni Yu Wolcheong na palagi kaming nahihirapan sa pera. Malaki ang naitulong mo. Ikaw ang tagapagligtas ng unorthodox sect Heaven. Tumugon ito na sobra kang mabait. Dagdag pa nito na bueno, kumusta na sa mga nagdaang panahon, narinig ko na may ilan ng mga sekta at pamilya na lumisan mula sa unorthodox sect Heaven. Makikita ang galit na muka nito na sinabi niya na lahat ito dahil sa salbaheng Heaven Master ng nakaraang henerasyon. Pinaglaban niya ito ng buong tapang hanggang sa kanyang kamatayan, hindi niya pa nga ako tinuruan kung paano buksan ang lihim na imbakan, tapos umalis na lang. Pagkatapos mumiti ito habang sinasabi pa na umalis sila dahil sa mga problema sa pananalapi natin, pero unti-unti nang naayos ang mga iyon dahil sa iyo. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Natumugon ito na yon ay mabuti. Dagdag pa nito na siya nga pala, hindi ko pa nakita si squad leader Chion ngayon. Tumugon ito na ang tinutukoy mo ba ay si Chion Wumyong. Dagdag pa niya na ipinadala siya sa malayong malayo. Nakangiting sinabi pa nito na palagi siyang sumasalungat sa kahit anong gusto kong gawin. Kung sa kanya lang, hindi ko sana nagawa yang pabor para sa iyo. Tumugon sa kanya ang lalaki na sinabi na nagtitipon ng 100 mga bata na nasa edad na 15. Sinabi pa ni Yu Wolcheong habang napahawak ito sa balbas na sino pa ba, kung hindi ang unorthodox sect Heaven, ang gagawa ng ganitong bagay. Natumugon ito na tama ka. Pero bakit nga ba siya tutol doon? Na napahampas ng kamao sa lamesa ito habang sinasabi na dahil din yon sa salbaheng Heaven Master ng nakaraang henerasyon. Dagdag pa niyang nagagalit na ipinagbawal niya sa amin na saktan ang mga sibilyan sa kahit anong paraan. Ang layo niya sa pagiging tunay na unorthodox na tao. Ginawa lang niya ang lahat ayon sa gusto niya. Dagdag pa niya na akala ko pagkakataon ko na sa wakas na mamuhay ng malaya, pero palaging nangingialam ang hayop na Chion Wumyong at sinasabi kung ano raw ang gugustuhin ng dating Heaven Master. Sinabi pa nito na ibinuka ang kanyang kamay na. Sinasabi na hindi ba nakakatuwang isipin?
May dahilan kung bakit tayo kilala bilang unorthodox. Hindi raw dapat saktan ang mga sibilyan. Nakakabwisit. Tumugon ito na ha? Narinig ko rin na sobrang tapat siya sa dating master. Hanggang ngayon, tapat pa rin ba siya sa isang taong matagal nang patay? Mahigit 2 taon na yon ah. Pagkatapos sinabi nito na yan nga ang sinasabi ko. Habang nandyan siya, hindi magbabago ang unorthodox sect heaven, kaya ipinadala ko siya para salakayin ang mga sekta at angkan sa gansu na lumalaban sa atin. Tumugon ito habang tumatawa na mukhang nakikinig pa rin siya sa iyo kung ganoon. Sinabi nito na kunwari lang. Iniisip lang niya na pinoprotektahan niya ang unorthodox sect heaven para sa dating heaven master. Sinabi pa nito na chismis lang ito pero may bali-balita na biglang tumanda ng husto ang dating heaven master sa kanyang mga huling taon at nagkasakit. Dagdag pa dito sinabi ni squad leader Chion na gagawing immortal ang dating heaven master kaya umalis siya para hanapin ang halamang immortal. Nagulat ito na napasabi na ha? Totoo ba talaga yang ganyan? Makikita ang labas ng pavilion na sinasabi pa ni Yo Wolcheong na kung totoo iyon, sa tingin mo ba upo pa ako dito? Chismis lang yan na gawa-gawa ng isang hangal. Makikita na palubog na ang araw. Lumabas na sila habang sinasabi ni Yo Wolcheong na sayang at aalis ka na. Sana makasama ka sa piging sa susunod. Sisiguraduhin kong mas engrande pa ito sa susunod. Tumugon ito na oo. Heaven Master. Habang naglalakad si Song Yeofang ito ay nakangiti na makikita ang isa nitong alagad sa kanyang likuran na may seryosong ekspresyon ng muka. Na makikita sila na naglalakad habang malapit na magdilim. Pagkatapos lumingon si Song Yeofang sinasabi sa lalaking nasa likod niya na Yuging, anong tingin mo kay Yo Wolcheong? Pumikit itong tumugon na wala ako sa posisyon para humusga ng kapwa. Makikita ang mata ni Song Yeofang na nasa gilid sinabi niya na ayos lang yan. Pwede mo namang sabihin sa akin. Tumugon ito sa kanya na taglay niya ang mga teknik sa pakikipaglaban na karapat-dapat sa kanyang posisyon, pero mukhang hindi niya talaga na ipamalas ang tunay na halaga ng mga iyon dahil lumaki siya nang walang pinagdaan ng hirap. Dagdag pa nito na bukod pa roon. Wala rin siyang malalim na pananaw. Marahil dahil matagal siyang namuhay bilang batang heaven master. Sinabi sa kanya ni Song Yeofang na tama. Magpatuloy ka. Sinabi pa sa kanya ng lalaki na mukha siyang makitid ang pag-isip at kulang sa lalim ng pagkatao. Para bang ang mga nasa harapan lang niya ang kaya niyang makita at wala nang iba pa. Ang grupo niya ay binuo lang ng mga sunod-sunurang tauhan. Kaya kapos sila sa tunay na kakayahan, kaya parang hindi na nakakagulat kung magkakaroon ng alitan sa loob ng unorthodox sect heaven. Dagdag pa nitong sinabi habang nakapikit na sa palagay ko, hindi sila tatagal ng kahit 3 taon. Ngumisi ito ng kakaiba habang sinsabi na tama ka dyan. Sa pagkamatay ni Hyeok-ryeon Mugang, nawalan ng matibay na pundasyon ang unorthodox sect heaven bilang isa sa 3 pinakamalalakas na puwersa sa Zongyuan. Dagdag pa nito habang lumingon ang tingin na wala na silang pinagkaiba sa mga hangal na naghuhukay ng sarili nilang libingan. At pagkatapos lumuhod ang mga ito sa harapan niya habang sinsabi na ayos. Ngayong wala na si Cheon Woo-myung, ito na ang pagkakataon natin. Tumugon ang mga ito kay First Palace Master na naglalabas ng itim na enerhiya na oo, Palace Master. Nakangiting sinabi pa nito na ituloy na ang plano ng pagyanig sa langit. At iparating ang mensahe sa pinuno ng Shadow Squad. Ang Shadow Squad ay isang mahalagang organisasyon ng unang palasyo na nilikha upang lipulin ang mga mahahalagang tao ng unorthodox sect heaven at palitan ang mga ito ng mga taong kabilang sa palasyo. Sa sandaling makuha ng palasyo ang mga mahahalagang tungkulin ng unorthodox sect heaven, plano nilang simulan ang isang revolusyon at kontrolin ang unorthodox sect heaven. Isang balak na ibaliktad ang kalangitan. Kaya tinawag ang misyon na ang plano ng pagyanig sa langit. Naganap ang malaking digmaan sa pagitan ng Orthodox at Unorthodox Murim dahil lang sa isang Taoista mula sa Wudang sect na nang-insulto kay Hyeok-ryeon Mugang. Nang pumunta si Hyeok-ryeon Mugang sa Wudang sect, maraming miyembro ng Shadow Squad ang namatay dahil na-infiltrate nila ang mga mataas na posisyon ng Unorthodox sect heaven. Sa katapusan, para bang ang Wudang sect lang ang labis na nagdusa dahil sa digmaan, ngunit sa likod ng lahat, ang First Palace ang may pinakamatinding pinsala. Nandagala ito sa galit na napatikom ng mahigpit ng kamao, sinasabi niya na Hyeok-ryeon Mugang. Ang tarantadong yan. Kung hindi dahil sa kanya, hawak ko na ang unorthodox sect heaven ngayon.
Dagdag pa niya na makikita ang kamao nito na ngunit, sa wakas, patay na ang halimaw na yan. Dagdag pa rito, ngayon na wala na si Cheon Woo-myung, wala nang makakaharang sa mga plano ko. At pagkatapos inutos niya na ipadala mo na yung mga bata mula sa unorthodox sect heaven sa Great Palace. Yumukong tumugon ito na oo, Palace Master. Sinabi pa nito na Yuging, ano nangyari sa demonic cult? Parang binigay ng todo ng second Palace Master sa planong iyon. Natumugon ito sa kanya na ito ay nabigo. Napahawak ito sa balabas na sinabi pa niya na tila, isang martial artist na dapat sanay maging pain ay nahuli rin pala. Dagdag pa niya na talaga namang napakatanga. Sinabi pa sa kanya ng lalaking ito na kahit ganun, Palace Master, medyo kahina-hinala rin ang galaw ng Inner Palace sa Orthodox Murim Alliance. Tumugon sa kanya si Song Yeofang na ano. Hindi pa rin sila kontento kahit nakuha na nila ang Third Palace. Sinabi pa ng lalaki na dahan-dahang pumapasok ang Inner Palace Master sa mundo ng pautang. Isa-isa nang kinukuha ng mga martial artist ng Inner Palace ang kontrol sa mga negosyong iyon. Umisi ito habang sinasabi na gusto niya ng pera, ha? Dagdag pa niya. Na kapag nakuha ni Jong Ryogon ang mga negosyo ng pautang nakatuwang ang mga Merchant Association sa ilalim ng proteksyon ng Orthodox Murim Alliance, malalaman na niya ang buong kontrol. Wala ng sect o clan ang ligtas sa problema sa pera, kaya malalagay sa malaking alanganin ang Orthodox Murim Alliance. Makikita ang mata nito, sinabi pa nakahanga-hanga. Akala ko'y palagi lang siyang nakakulong sa loob ng Inner Palace, pero mukhang pinaghandaan niya talaga ito ng mabuti. Ngumisi ito habang sinsabi pa na panahon na rin siguro para gumawa tayo ng isang malaking hakbang. Itinapat ang kanyang kamay sa palasyo, sinasabi na hindi aabutin ng 2 taon at mapapasakamay na rin natin ang unorthodox sect heaven. Naitinikom niya ito na sinasabi pa na kapag natapos na ang plano, muling sasabog ang digmaan. Dagdag pa nito na magkakaroon ng walang katapusang pagdanak ng dugo. Sabik na akong makita ito. At dito na po nagtatapos ang ika-139 na kabanata. Ika-140 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang maraming tao ang nagtitipon sa harapan ng Gansu sa Heavenly Hero Sect. Napahawak sa ulo si Jeoksaeng, sinasabi na ang daming tao. Sinabi naman ng kanyang kasama na matagal na mula nang huling may nagtipong ganito karaming mga palaboy sa isang lugar. Na makikita ang ating bida sa likod nila na seryosong lang na nakatingin. Na makikita ang mukha niyang seryoso na may nagsasabi pa na napakarami talagang tao dito. Mula naman sa likuran nila bumulong si Won Ahm kay Tang Seryong na ano kayang problema niya. Ni isang salita, wala siyang sinasabi. Natumugon si Tang Seryong na hindi ko rin alam. Makikita ang ating bida na may lungkot sa kanyang muka habang binubulong pa ni Won Ahm na bakit hindi mo na lang siya tanungin. Sinabi sa kanya ni Tang Seryong na hindi. Paano kung patayin niya ako? Nasa pila na sina Jeoksaeng na sinasabi ng tagalista na ano ang pangalan mo. Tumugon siya na Jeoksaeng, narito bilang isang palaboy. Sinabi sa kanya ng tagalista na Jeoksaeng. Hindi ko pa naririnig ang pangalang yan noon. Tumugon ito habang tumawa na hindi naman talaga ako sikat. Na muling sinabi sa kanya ng tagalista na okay sige, maghintay ka muna dyan. Bumalik na sila sa grupo ng ating bida, sinasabi ng matabang lalaking kasama nila na ilalagay na naman tayo sa unahan ng labanan, di ba? Natumugon sa kanya si Jeoksaeng na malaki ang posibilidad, batay sa antas ng ating kasanayan. Na sinabi naman ang nasa gitna na mukhang magiging mabigat na trabaho na naman ngayon. Ha? Nagtatakang sinabi naman ni Won Ahm na ano ang ibig sabihin niyan. Natumugon sa kanya si Jeoksaeng na ha, siguro nga hindi mo alam to, pagkatapos sinabi niya na ang mga palaboy na gaya namin na walang pangalan ay hinuhusgahan muna base sa galing bago ilagay kung saan, kahit ang mga taga-unorthodox, hindi basta-basta naglalagay ng walang kakayahan sa laban. Na napasabi sa kanya si Won Ahm na kaya sinusubukan nilang pigilan ang mga di kailangang kamatayan kahit sa gitna ng digmaan. Na napahawak naman sa ulo si Jeoksang na may medyo nahihiyang ekspresyon ng muka. Sinabi pa ni Won Ahm sa kanya na parang madami na kayong beses na naipwesto sa unahan ng labanan. Yun ang pinaka-importanteng grupo, di ba? Dagdag pa niya habang seryoso lang na nakatingin ang ating bida sa unahan na nakikinig sa kanilang usapan na ang galing mo. Nagpapakumbaba ka lang nung tinawag mo ang sarili mong palaboy na walang pangalan. Natumawa lang sa kanya si Jeoksaeng.
Na napasabi naman ang ating bida sa kanyang isip na para bang mag-aalala pa ang mga unorthodox na mandirigma tungkol sa mga palaboy. Dagdag pa niya sa isip habang makikita ang mga nakapilang tao na kasi ayaw nilang sayangin ang pera sa mga walang kwentang palaboy. Nag-ipon lang sila ng tao para mamatay sa kanilang lugar. Bakit pa kaya nila alalahanin ang mga meat shield nila? Dagdag pa niya na iba ang pananaw ng Orthodox at Unorthodox Murim pagdating sa pagiging nasa unahang linya. Naniniwala ang Orthodox Murim na lahat ng laban ay para protektahan ang isang bagay o tao, kaya inilalagay nila ang pinaka-elite sa unahang linya. Sa kabilang banda, para sa Unorthodox Murim, ang laban ay para manalo. Ang unahang linya ay mga pananggalang lang na inilalagay para pagudhin ang kalaban. Dagdag pa ng ating bida sa kanyang isip na kaya karamihan ng nasa unahang linya ay namamatay, pero itong mga to, ilang beses nang nailagay sa unahan at buhay pa rin. Dagdag pa niya habang makikita ang grupo ni Jeoksaeng na maaaring mas magaling siya bilang isang pangkalahatang strategist kaysa sa inaakala ko. Biglang lumapit sa kanya si Won mahinang sinabi na Jinmu. Mabilis na lumingon siya at sinabi na bakit. Sinabing mahina sa kanya ni Won na kung maaari, may nais sana akong itanong. Inilagay ang kanyang kamay sa gilid ng bibig, ibinulong niya na gusto kong malaman kung bakit tayo nakikilahok dito gayong panloob na alitan ito sa loob ng unorthodox sect heaven. Na makikita na tahimik na nakikinig sa kanila si Tang Seryong na lumaki ang tainga. Sinabi ng ating bida kay Won na may dalawang dahilan. Itinaas ng ating bida ang kanyang daliri sa unahan ni Won at sinabi niya na una, ito ay para mapalawak ang iyong kaalaman. Gaano na ba ang alam mo tungkol sa unorthodox sect heaven? Ang kanilang paraan ng pakikipaglaban, ang kanilang mga sining ng pakikidigma, at ang kanilang mga mukha. Napaisip si Won sinabi niya na may alam naman ako tungkol sa ilang kilalang tao, pati na rin ng kaunti sa mga martial arts na ginagamit nila. Na itinuro siya ng ating bida, sinabi niya na parang, sabi nila, ang makaranas nito kahit isang beses ay mas mahalaga kaysa marinig ito ng 100 beses mula sa iba. Dagdag pa ng ating bida na pangalawa, siguro nagtatanong ka kung bakit tayo kasama ng mga palaboy, di ba? Tayong tatlo ay hindi kilala kahit na tayo ay nanggaling sa Orthodox Murim Alliance. Na napasabi si Won na ha? Imposible yan. Ikaw ay ang wudang. Na agad na pinahinto siya ng ating bida at sininyasan siya na tumahimik siya. Sinabi pa ng ating bida na hindi madalas maniwala ang mga tao sa mga bagay na hindi nila nakikita mismo. Yung mga totoong nakilala ako ang talagang iginagalang ako. Yung mga nakarinig lang tungkol sa akin, malamang ay wala silang pakialam. Sa halip, mas madalas pa silang manginsulto sa akin sa pagsasabing pinalalaki lang ang mga chismis tungkol sa akin at ganoon pa. Dagdag pa niya na nakaturo ang kanyang daliri na wala talagang paraan na malalaman tayo ng unorthodox sect heaven kung hindi pa nga tayo kilala na taga-Orthodox Murim Alliance. Nakatingin sa kanya ang dalawa na sinabi pa ni Jinmu na madalas, hindi napapansin ng mga tao ang mga bagay na nasa harap mismo nila. Iyan ang pangalawang dahilan. Na sinabi ni Won sa isip na kapag nagkunwaring mga palaboy na walang pangalan kami, hindi kami papansinin ng mga tao. Ang layunin niya ay tiyakin ang kaligtasan ng mga palaboy na kasama namin. Pagkatapos namumulang sinabi ni Won ng mahina na nagtataka ako kung bakit ka hindi nagsasalita. Pinaplano mo pala ang lahat ng ito. Ang galing mo talaga. Na napasabi ang ating bida sa isip na nakumbinsi na siya. At pagkatapos sinabi niya na kaya, itago mo ang tunay mong galing hanggat maaari. Huwag mong gamitin ang martial arts ng kunlun o ang iyong panloob na enerhiya. Natumugon sa kanya si Won na naiintindihan ko. Makikita ang muka ng ating bida, sinabi niya sa kanyang isip na sa totoo lang, gusto ko lang malaman kung bakit may alitan sa loob ng unorthodox sect heaven, at tuklasin kung sino ang mga umatake sa Heavenly Hero Sect. Kapag mas iniisip ko ito, lalo lang akong nagagalit. Problema rin yung saling pusa na disipulo na yon, pero anong ginagawa ng mga matatanda? Kung ang pinuno ay gumawa ng maling desisyon, dapat ay tutol ang mga matatanda. Napatikom siya ng kamao, sinabi pa niya sa kanyang isip na ano ang ginagawa ng lintik na Cheon Wumyong na yan. Hindi ba't dapat siya ang pinakamatindi ang pagtutol dito? Tumingin siya sa loob na sinabi pa sa isip na maghintay lang kayo at makikita nyo. Titignan ko muna ang nangyayari, tapos babalik ako kapag nakuha ko na ang dual internal energy art para talunin kayong lahat. Dagdag pa niya na ang pagiging nasa harapan ay hindi sapat para makuha ko ang impormasyong kailangan ko.
At pagkatapos sumigaw ang tagalista na grupo ni Jeoksaeng. Lumapit kayo. Pinigilan siya ng ating bida at sinabi na ako na ang pupunta. Na nagtataka naman si Jeoksaeng sa narinig sa ating bida. At nang naglalakad na siya pauna sinabi ni Jeoksaeng na huwag. Hindi ito individual na pagsusulit. Sinabi ng tagatala na sinasabi dito na kayo ay grupo ng mga palaboy. Bakit nag-iisa ka? Hindi ito pagsubok para sa mga individual. Ito ay para suriin ang mga grupo. Dalhin mo ang iba pang kasama ng grupo mo dito. Natumugon ang ating bida sa kanya na hindi na kailangan. Ituloy mo na lang. Nagalit ito sa kanya habang sinisigaw na anak ng yawa. Paano mo nagawang utusan ako? Isa ka lang walang kilalang palaboy. Tumugon ang ating bida sa kanya na tinuturing lang kitang katulad ng pagtrato mo sa akin. Marami pang naghihintay kaya ituloy mo na. Naiinis itong sinabi sa kanyang isip na dahil nandito siya para masuri, ibig sabihin niyan ay sobrang wala siyang kakayahan, kaya wala ni isang nakakakilala sa kanya. Nagulat ang ating bida nang sabihin nito sa kanya na sige. Ang pagsusulit na ito ay para makita kung gaano mo kayang tumagal. Kailangan mo lang magtagal ng 15 minuto laban sa 5 tagasuri. Na napasabi ang ating bida na 15 buong minuto. Napasabi pa sa isip ang tagatala na natatakot siguro siya. Kaya nga dapat dinala niya ang buong grupo niya. Na sinabi ng isa sa grupo ng tagasuri na patayin ang aroganteng bastardong iyan. Lumalapit sa kanya ang mga ito habang sinasabi na buti na lang. Nabuburingan na rin ako eh. Na sinabi naman ng isa na magiging masaya ito. Na sinabi naman ng ating bida na ang mga lalaking ito ang mga tagasuri. Halata na kung gaano kahusay ang mga lalaking nasa hanay ng labanan kapag ang mga ito ang mga tagasuri. Dagdag pa niya na sa oras na makaharap nila ang unorthodox sect heathen, mamamatay silang lahat. Na sinabi ng ating bida sa kanila ayos lang ba na ako ang maunang umatake? Masayang tumugon ang dalawang ito na ano. At nang hindi pa nakahanda ang mga ito binanatan kaagad ng ating bida ang mga ito. Na makikita na parang dinaanan lang ng hangin na agad na nagsitumbahan ito. At sa isang iglap makikita ang ating bida na nakatayo habang ang mga ito ay makikita na nakahandusay na wala ng malay. Napanganga ang mga ito na sinabi ng ating bida na yon lang ba? Kayo nga itong hindi makatatagal kahit 15 minuto. Na napaturo pa ang isa sa kanya habang pinagpapawisan sinasabi na hindi ko man lang nakita na gumalaw siya. Pagkatapos pumitik ang ating bida sinabi niya na tapos na ba kayo o ano? Natumugon ito na pautal-utal na oho. Sinabing muli ng ating bida. Saan na ako pupunta ngayon? Natumugon ito na sa panlabas na gusali. At pagkatapos sinabi ng ating bida sa kanila na tara na sa panlabas na gusali. Na napalaki ng mata ang mga ito na napasabi ang isa na ha. At pagkatapos mabilis na tumakbo ito habang sinasabi na mas mabuti sigurong i-report ko ito kaagad. Alalayan mo ako. Natumugon ito na opo, sir. At pagkatapos makikita sila na nakaupo na. Nakatingin ito sa ating bida habang binubulong na Jeoksaeng bakit may ganoong kagaling na tao na sumasali sa grupo natin. Natumugon ito na di ko rin alam. Na makikita ang muka nito na napasulyap ng tingin sa ating bida. Na makikita ang ating bida na may galit sa mga tingin. Sinabi pa ng tatlo sa kanilang isip na hindi ko siya matanong ng kahit ano kasi nakakatakot ang itsura niya. Pagkatapos makikita ang mga paa na ito. Nasa gitna sila ng mga tulda sinasabi na makinig kayong lahat. Na napatingin ang ating bida sa kanya. Habang nakatayo sa gitna na nakakrus ang kamay sa katawan sinasabi niya na ako ang master ng panlabas na bulwagan ng Heavenly Hero Sect. Dagdag pa nito na ang pinuno ng grupo ni Jeoksaeng lumapit. At dito na po nagtatapos ang ika-140 kabanata.